Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong update sa lagay ng panahon ngayong linggo, July 6, 2025. Sa ngayon, patuloy nating minomonitor ang galaw ng bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na nagpapalakas sa southwest monsoon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. At kung gusto mo lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang Severe Tropical Storm Danas, na dati nating tinatawag na Bising, ay huling nakita sa layong 400 kilometers sa west ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hanggang 135 kilometers per hour. Bagamat nasa labas na ito ng PAR, mabagal ang galaw nito pahilagang silangan. Dahil sa extension o trough ng nasabing bagyo, nananatiling apektado ang extreme northern Luzon, particular na maaapektuhan ang mga probinsya ng Batanes at Babuyan Islands kung saan makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Dapat mag-ingat ang mga residente sa posibilidad ng flash floods at landslides lalo na sa mga bundok at mabababang lugar. Sa kabilang banda, ang southwest monsoon ay patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa Ilocos Region, pati na rin sa Zambales at Bataan, inaasahan ang madalas na mga pag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't mag-ingat po tayo. Sa Metro Manila, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at maging ang nalalabing bahagi ng Central Luzon at Cagayan Valley ay makararanas din ng maulap na panahon na may kasamang mga pag-ulan. Bagamat maaaring hindi tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, asahan pa rin ang biglaan at malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng flash floods or landslides. Para sa mga kababayan natin na nasa matataas na lugar, gilid ng bundok o lugar na dati ng binaha nitong nakalipas na linggo, huwag maging kampante. Ang mga localized thunderstorms ay pwedeng bumigla at ang epekto ng southwest monsoon ay mabilis ding magbago. Mahalagang nakaantabay tayo sa mga susunod na ulat. Ngayon naman, update tayo sa galaw ng bagyo. Kahit nasa labas na ito ng PAR, may posibilidad na muling pumasok si Danas dahil tinatahak nito ang direksyong patungong Taiwan na bahagi pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila ng paglakas nito, hindi inaasahang tatama ito sa ating kalupaan. Gayunpaman, ang epekto nito sa southwest monsoon ay hindi dapat balewalain. Ito ang patuloy na magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa extreme northern Luzon. Habang ang bagyo ay kumikilos pahilaga, ang extension nito ay nananatiling aktibo. Sa ngayon, wala pang bagong low-pressure area na namumuo malapit sa bansa. Ngunit base sa ilang global forecast models, posible tayong makakita ng panibagong sama ng panahon sa silangang bahagi ng PAR sa kalagitnaan o bandang huli ng susunod na linggo. Ito rin ay ating babantayan. Dahil dito, mahalaga pa ring manatiling alerto at updated sa mga susunod na bulletin. Para sa pinakabagong impormasyon, manatili lamang dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.